Noong unang panahon, sa isang payapa at luntiang nayon na napaliliputan ng matatayog na bundok, may isang batang pastol na ang tanging gawain ay magbantay. Siya ay si Ben, isang masiglang bata na araw-araw ay dinadala ang kanyang kawan ng mga tupa sa itaas ng burol upang kumuha ng sariwang damo. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, ang katahimikan ng bundok ay unti-unting nagiging sanhi ng kanyang matinding pagkabagot. Naisip ni Ben na kailangan niya ng kaunting katuwaan upang hindi siya antukin sa kanyang pagbabantay. Isang mapaglarong ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Tumakbo siya sa gilid ng burol, huminga ng malalim at sumigaw ng buong lakas patungo sa nayon sa ibaba. "Lobo! Lobo! May lobo rito! Tulungan niyo ako, kakainin niya ang mga tupa." Sa ibaba ng burol, narinig ng mga taga-nayon ang kanyang pagsusumamo. Agad silang natakot para sa bata at sa kanyang kawan. Binitawan nila ang kanilang mga kagamitan at kumuha ng mga pamalo upang itaboy ang mabagsik na hayop. Nagmamadali silang tumakbo paakyat ng burol, hingal at handang makipaglaban sa anumang panganib. Ngunit pagdating nila sa itaas, wala silang nakitang lobo. Tanging ang mga tupa na payapang nanginginain ang naroon. Biglang humalakhak si Ben ng malakas. "Ha ha ha ha! Nalinlang ko kayo! Wala namang lobo rito! Biro lang yon!" Nainis ang mga taga-nayon. Nagaksaya sila ng oras at lakas para sa isang walang kwentang biro. Padabog silang bumalik sa nayon. Makalipas ang ilang araw, muling naramdaman ni Ben ang pagkabagot. Sa kabila ng galit ng mga tao, naisip niyang muling magbiro. "Lobo! Lobo! May lobo! Tulungan niyo ako! Narito na naman ang lobo." Kahit na may pag-aalinlangan, muling umakyat ang mga taga-nayon dahil sa takot na baka sa pagkakataong ito ay totoo na. Ngunit muli, tinawanan lamang sila ni Ben. Sinasabi niyang napakadaling lokohin ng mga matatanda sa kanilang nayon. Ang mga taga-nayon ay hindi na nakapagpigil. "Huwag mong gagamitin ang aming tiwala para sa iyong mga laro, bata," babala nila. Isang hapon, habang ang araw ay malapit ng lumubog at ang mahahabang anino ay bumabalot sa kagubatan, isang tunay na lobo ang lumitaw mula sa madilim na kakahuyan. Ang mga mata nito ay kumikinang sa gutom. Nanigas sa takot si Ben. Hindi ito biro. Ang lobo ay papalapit na sa kanyang mga tupa at wala siyang laban dito. "Lobo! Lobo! Tulong! May totoong lobo rito. Parang awan niyo na, tulungan niyo ako." Sa nayon, narinig ng mga taga-nayon ang kanyang mga sigaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila natinag. "Nandadaya na naman ang batang iyan," sabi ng isa. Akala niya ay maluloko niya pa tayong muli, dagdag ng isa pa. Walang pumunta upang tulungan si Ben. Patuloy siya sa pagsigaw hanggang sa mawalan na siya ng boses, ngunit walang dumating. Yan na sinakmal ng lobo ang mga tupa at nagtakbuhan ang iba pa patungo sa kagubatan. Naiwan si Ben na mag-isa at walang magawa. Nang lumubog na ang araw, umakyat ang isang matanda mula sa nayon upang hanapin ang bata. Nakita niya si Ben na umiiyak sa ilalim ng puno. "Wala na ang mga tupa," ikbi ni Ben. "Dumating ang lobo pero walang naniwala sa akin." Hinawakan ng matanda ang kanyang balikat at sinabi, "Iyan ang nangyayari sa mga taong nagsisinungaling. Walang naniniwala sa isang sinungaling kahit pa sa mga pagkakataong nagsasabi na siya ng totoo." Natutunan ni Ben ang isang mahalagang aral sa gabing iyon. Ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag ito ay nabasag, mahirap na itong mabuong muli. Mula noon, naging tapat na si Ben sa lahat ng kanyang ginagawa. Pinahahalagahan ang tiwalang ibinibigay sa kanya ng iba. Tandaan natin, ang katapatan ang pundasyon ng mabuting pakikipagkapwa-tao. Huwag nating sayangin ang tiwala ng mga nagmamahal sa atin. Sana ay nagsilbing paalala ang kwentong ito sa kahalagahan ng integridad sa ating buhay. Maging totoo sa iyong sarili at sa iba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.